Families of drug war victims have gathered to watch the first day of Duterte's ICC confirmation of charges hearing. Let's hear their thoughts from our mobile journalist, Arles de los Santos, who reports to us live from Quezon City. Hi, Arles. Kamusta dyan? Anong event ang nagaganap? Sean at Ces, nako, humigit kumulang isang oras nga mula nang matapos yung tinatawag na Justice Watch, no? O yung online viewing na personal na dinaluhan ng mga kaanak ng mga biktima ng madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natapos man yung online viewing dito pero nananatili raw yung alaala ng kanilang mga mahal sa buhay na anila ay hindi nabigyan ng karampatang hustisya ang pagpanaw ng mga ito. No, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam yung ilan sa ating mga kapatid na pumunta rito, no. Ayon sa kanila napagkaitan talaga ng hustisya yung kanilang mga kaanak. May mga kwento rito na nangyari yung yung pagpaslang sa kanilang kaanak sa isang liblib na lugar, mayroon sa dump site at mismo mga pulis daw, no, mismo yung kumuha ng bangkay nito at hindi man lang nakapag-file ng kahit anong police report, no. Kaya daw 10 taon o isang dekada halos yung kanilang hinintay para dumating ang araw na ito. Binanatan din nila Sean at Ces yung paulit-ulit daw na dilatory tactics o yung patong-patong na mga mosyon na isinampa ng kampo ni Duterte dahilan nga para umatras yung nangyari ngayong araw na confirmation of charges. Kaya para sa kanila, hindi pa man daw conviction ang nangyari ngayong araw at ilang at mahababang panahon pa ang hihintayin para nga gumulong yung paglilitis dito sa dating Pangulo. Tila nakikita na daw nila o naaaninag na ang liwanag at hustisya sa kanilang mga kaanak. Hindi raw sila titigil na ipagpatuloy yung kanilang panawagan dito at nagnanais nga na mapanagot ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niyan, kanina nagkaroon din ng kilos protesta sa Boy Scout Circle sa Quezon City pa rin, no, kung saan present doon yung iba't ibang mga progresibong grupo at iba pang mga kaanak ng mga biktima ng drug war at anila baka daw panahon na, no, para nga muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court kung saan ngayong araw ay naghain na ng resolusyon si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya para sa nasabing hakbang. Yan muna ang latest. Sean at Ces. Arles, gaano karaming family members ng mga victims, no, ang sumipot? Nakita namin yung video mo, medyo naka-blur lang sila. Would you say more than 100 of them showed up? At least, Sean, sa ating tansya ay humigit kumulang 70, no, na mga individual ito at mga kamag-anak, no. Kung tatanong man kung bakit nakablur ang kanilang mga face, it's for their security, no, kasi ayon sa kanila may mga nakararanas pa rin nitong mga nakaraan na mga pangaharas mula sa kapulisan at ayaw daw nilang mangyari o magpatuloy yung ganitong mga sitwasyon, no, kaya mas pinili nila ito. Pero alam mo, Sean, kapansin-pansin din dito, no, na may mga nakaalalay mula sa Rise Up at sa Duterte Panagutin Network, no, na mga kasapi ng kanilang grupo na isinasalin yung mga palitan ng mga statement mula doon sa online viewing mula sa The Hague sa the Netherlands, no. Ito daw ay para mas maintindihan ng mga kamag-anak ng mga drug war victim yung pinag-uusapan dahil karamihan sa mga kasama natin dito kanina ay mula sa marginalized sector na kung saan nagkaroon tayo ng pagkakataon na mahingan sila ng reaksyon. Mas naintindihan nila at mas mas naintindihan nila and bukod doon, alam nila kung ano yung mga nabanggit doon, yung ilan agree sila, may mga ilan na hindi. At narinig pa nga natin na nung sinabi na hindi raw dadating o personal na haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte, actually nag-book pa nga sila, no, dahil inaasahan nila na harapin daw nito ni Duterte yung kaso laban sa kanya dahil buti pa raw siya ay nagkaroon ng due process, hindi kagaya ng kanilang mga mahal sa buhay. Ano naman ang naging reaksyon nila sa opening statement ni Attorney Joel Butuyan? Yung ilan sa kanila doon, Ces, talagang uma-agree, no, doon sa mga opening statement nito, no, na yung pag-iisip nga raw ng publiko nagkaroon ng pagbabago, no, at kung saan nga nagkaroon ng pagkakataon na ibahagi ni NUPL President Efraim Cortez yung kanyang posisyon dito na sinabi na wala daw na credible position na ipresenta ang defense doon nga sa mga kaso na inaharap sa kanila. At bukas at sa mga susunod pang araw ay magkakaroon ng iba pang online viewing, kaugnay pa rin ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, Arles, nabanggit mo nga may mga follow-up pa, so we can expect na bukas, Thursday and Friday, meron pang gatherings ulit. So just to confirm, no, ang nag-organize ito ay yung Rise Up and Duterte Panagutin Movement.
Yes, Sean. Yung dito sa UP College of Law, to be specific kung nasan tayo ngayon, Rise Up and yung Duterte Panagutin Network yung nag-organize. No? Bukas, sila pa rin naman yung mag-organize pero gagawin yan doon sa isang lugar, dito pa rin sa Quezon City, sa Mother Ignacia. No? At meron din kanina kaiba pang mga pagtitipon na inorganize naman ng mga human rights group and advocates. No? Kabahagi pa rin syempre ng kanilang pinakainintay daw na confirmation of charges at paggulong ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court. Okay, maraming salamat sa iyong ulat, Mobile Journal, Arles de los Santos.